Nakalunok ng isang pako ang isang babaeng ito at kitang-kita sa x-ray na nag-stuck yung pako dito sa throat niya after siyang sarap na kumain ng chicharon. So habang super nag-e-enjoy siya sa pagkain ng chicharon, biglang nakaramdam siya ng sakit dito sa kanyang lalamunan. So eto yung news. So ayan, from ABS-CBN mismo. And sabi sa text dito, nung nakaramdam si ate talaga ng discomfort dito sa throat niya, agad talaga niyang pinunta yung sarili niya or may kasama siyang pumunta sa emergency room. So, nung tinignan, bakit ano yung masakit dito niya? So, in-x-ray siya. Tapos, yun na nga, may nakitang metal na mukhang nalunok niya. So, hindi alam kung paano niya nalunok. Siguro dahil sa sarap na sarap siya. And nag-call talaga ng emergency talaga na operation para matanggal yung nail na yan. Kaya babala sa inyong lahat kapag kumain kayo ng mga chicharon o kaya yung mga malalaking chichirya, ugaliin talaga na i-check nyo muna baka merong mga nakalagay na mga metal o kaya matitigas na bagay at para maiwasan nyo rin na makalunok ng ganyan. Basahin na lang natin itong balita. So dito, babae, nakalunok ng pako habang kumakain ng chicharon. Itinakbo sa ospital ang isang babae matapos makaramdam ng grabeng pananakit ng lalamunan matapos niya kumain ng chicharon. Isinailalim sa pagsusuri ang babae hanggang sa nakitang pako pala ang nalunok niya. So enjoy daw sa pagkain ng chicharon ang babae at aksidente niyang nalunok ang pako na nasa mismong chicharon na kinakain niya. Natanggal naman ng mga doktor ang pako na nalunok ng isang babaeng ito. At buti na lang natanggal yung nail sa kanyang throat. Yun nga lang, yung downside or yung tinatawag nila na parang yung recovery phase ng isang patient after ng surgical procedure ay medyo critical, no? Especially kapag sa throat yung pinag-uusapan kasi nandyan yung airway natin kung saan dumadalay yung paghinga natin, tapos may mga organs din dito, may mga nerves, may mga blood vessels din dito, kaya medyo critical talaga kapag ganitong klaseng situation. Pero buti na lang, safe and sound, recovering safely and recuperating well ang pasyenteng ito na nakalunok ng isang pako. So, hindi ko rin alam kung paano nagkaroon ng pako doon sa loob ng chicharon. Malamang sa malamang, pwede itong considered as medical legal, no? Kasi, syempre, there is a negligent part doon sa side ng paggawaan ng chicharon, kung bakit nagkaroon ng pako. And medyo malaki yung pako na yan na nalunok ng isang pasyenteng babae. So, syempre, pag nasa ER ka, ayan, iba-blatter lahat, yung what, when, where, how, tapos lahat ng details, yung past and present medical history. So, talagang kukunin yan habang ini-interview yung pasyente. So, pwede talaga yung i-refer sa nearest na police station for further investigation kung paano nangyari na nakalunok si ate ng isang malaking pako. Ito na yung pang-third na may nabalitaan ako na ganitong klaseng pambihira na case na nakalunok ng isang pasyente ng pako na habang kumakain ng chicharon. Yung previous case kasi, nakalunok sila ng stapler na na-stuck din dito. Tapos, ganun din, mga metal object na nalunok nila. So, ito yung pinaka-grabe. Kasi pako talaga na na-stuck dito. So, at risk talaga for infection, injury, airway obstruction, yung mga ganyan ang pwede mangyari sa isang patient. So, siguro yung possible reasons kung bakit nagkaroon ng ganito na problema na hindi siguro nakitaan, probably human error dun sa manufacturing or sa place kung saan ginagawa yung chicharon. So baka siguro hindi napansin ng mga workers na may naihalong object na hindi nila na-check. So that is considered a health hazard, safety hazard, and life-threatening hazard sa mga consumers. Hindi ko rin sure kung magpa-file ng case, magsasampa ng reklamo ang pasyenteng yan kasi grabe yung permission na idulot sa kanya. It cost her time, tapos finances,
Tapos yung effort talaga na pumunta sa hospital para ipagamot, para ipaalis yung nalunok na pako. So, siyempre kung ako ang tatanungin niyo, I will contact talaga the manufacturer of that particular siguro small business and pag-usapan siguro yung danyos. Kasi hindi biro na ma-opera at dito pa sa leeg dahil sa isang pagkakamali ng staff ng company na yan. Kung tatanungin niyo ako kapag kakain pa rin ako ng chicharon, well, oo 'no, kasi masarap yung chicharon at hinahalo sa mga ulam kapag nagluluto such as pinakbet, 'di ba? Ang sarap ihalo yung chicharon o kaya yung monggo, ayan. So, ingatan lang kung ano yung mga kinakain kapag may naramdaman ka talaga na matitigas, so siyempre ilabas mo yun 'no, hindi yung lunok mo lang nung lunok. Kaya ngayon dapat maging careful tayo kung ano yung kinakain natin. So yes, paulit-ulit kasi, marami talaga ang nakakaligtaan yung ganitong, paalala. Tapos, I think this is a case of a human error. So, mananagot talaga yung staff na gumawa nun and although medyo mahirap talagang tignan yung anggulo pero, dapat din na managot kung sino yung managot dito. Okay, so thank you guys for watching. Follow me sa aking Instagram account, The Story of Anthony, and bukas ulit another video.